ulit ang legal view ko last year on the matter of the possibility of filing plunder and grab cases against Vice President Sara Duterte. At last year po ay paulit-ulit ko pong sinasabi na dapat ay nagsampa na sa ombudsman ng kasong plunder at grab cases laban kay Vice Presidente. Noon pa man, malinaw ko nang ipinapaliwanag kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas tungkol sa non-immunity from suit ng ating Vice Presidente at ang tamang legal na hakbang at kung paano dapat hinawakan ang isyong ito para hindi na nagtagal at lumala. Alam niyo po, hindi ito isang insight. Hindi ito biglaang legal na opinion. It was an advanced thinking made last year na applicable ngayon sa nangyayari sa ating lipunan at pamahalaan. Kaya nire-republish ko po uli ang vlog na ito para makita nyo na ang batas kapag sinunod lamang natin sa tamang panahon, nakakaiwas tayo sa mga legal na problema at krisis. So ngayon, panoorin po natin balik ang vlog na ginawa ko last year. Maraming katanungan ang ibinato sa atin ng ating mga viewers at subscribers na kung saan inuusisa nila kung bakit si Vice President ay pwedeng masampahan ng kasong pandarambong. Ito yung plunder. At bakit yung presidente ay hindi pwede? At bakit yung vice president lang ang pwede? Mukhang pinag-iinitan nyo yata si Vice President Sara Duterte. So sabi ko sa kanila, sige, bukas ng umaga ako po magbablog at ipapaliwanag ko ang mga dahilan kung bakit ang vice presidente ay pwedeng sampahan ng kaso habang siya ay nakaupo sa kanyang opisina bilang Vice President ng ating bansa. Alam niyo yung plunder case na yan ay akin na pong na-i-discuss doon sa aking nakaraang vlog nung isang buwan. No? Ito yan eh. So dito sa vlog na to, ipinaliwanag ko ang ilan sa mga elemento na kung bakit pwedeng sampahan ng kasong plunder si Vice President Sara Duterte. At ang nasabi ko nga dyan, sapagkat hindi niya na ipaliwanag yung mga confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya ng ating taong bayan. 125 million na hindi niya malinaw na naipaliwanag sa House of Representatives, yung 500 million pesos na pondo sa ilalim ng Office of the Vice President, yung 150 million na confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya bilang sekretarya ng Department of Education. Lahat yan ay naging questionable kung paano niya ginastos. Pero ang katanungan nga ng ating mga subscribers at viewers dito sa ating YouTube channel ay ano ba mga dahilan kung bakit pwedeng sampahan ng plunder case or anumang kaso, whether it is civil or criminal cases, bakit nang masasampahan yan sapagkat ang presidente ay hindi pwedeng sampahan, pero bakit ang vice presidente ay maaaring sampahan ng reklamong civil at criminal case habang siya ay nakaupo bilang pangalawang Pangulo. Alam niyo po, yung non-immutability from suit of the Vice President is rooted in the principle of equality before the law. Unlike the President, who enjoys immunity from suit during his term, the Vice President does not enjoy that kind of protection. Siyempre naman, kung ang presidente ay hindi immune from suit at yan ay sasampahan ng mga kasong civil at criminal during his incumbency, wala nang atupagin yan kundi sumagot sa mga reklamo, depensahan ng kanyang reputasyon at dignidad, at wala nang ma-accomplish na trabaho yan as president, considering the fact that the powers and the functions of the president is very broad. So yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng principle of immunity from suit ang ating presidente. Ayan ay nabanggit sa ating saligang batas, sa mga lumang saligang batas at sa mga jurisprudence na inilabas at dinesisyonan ng ating Korte Suprema. Maliwanag yan, mayroong immunity from suit ang ating Pangulo. Pero ang ating pangalawang Pangulo ay hindi po nag-i-enjoy ng ganyang klaseng protection. And there are 3 reasons why the Vice President does not enjoy that kind of protection. Unang-una, yung equality before the law. Sabi ng ating saligang batas, ang lahat ng tao kasama na
ang lahat ng high-ranking public officials ay kinakailangan na equal before the law. Walang dapat na tao, lalong-lalo na yung mga nagsisilbi sa ating bayan, ay hindi dapat mas mataas ang mga iyan sa ating balas. Dapat equal, no? Nagkakaroon ng equality before the law. At dapat sila ay magkaroon ng pananagutan kung sakasakaling ang kanilang mga ginagawa ay hindi umaayon sa ating batas. So, pangalawang dahilan kung bakit wala siyang immunity from suit. Kasi yung hindi pagiging immune from suit of the Vice President ay nakakatulong, no, sa pag-maintain ng checks and balances sa ating gobyerno. Siyempre, ang ating pangalawang Pangulo bilang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating pamahalaan at maybe considered also as a powerful figure in the government ay kinakailangang maging accountable sa ating bayan, no? Sapagkat yan ay pinagkakatiwalaan din na humawak ng pondo. At yung mga pondo na yan ay kailangan ding malaman ng ating taong bayan kung saan napupunta at ginagastos ba yan ng tama. Sa kaso ng ating Vice Presidente, no, kanilang pag-uumpisa sa kanilang katungkulan bilang Vice Presidente ay binigyan nga ng tiwala ng ating Pangulo na maglingkod na bilang sekretaryo o sekretarya ng Department of Education. Pagkupo niya sa Department of Education, siya ay nabigyan, no, ng confidential funds. Isang unique na pagkakataon sapagkat ang mga nakaraang Vice Presidente ay hindi naman nabibigyan ng ganyang klaseng pribilehiyo. Pero in the case of the Vice President, meron na siyang 500 million confidential funds sa ating Office of the Vice President. Meron pa siyang 150 million confidential funds sa Department of Education. Pero nung siya ay pinatawag po sa budget hearing ng ating House of Representatives ay hindi niya naipaliwanag ng maayos, no, kung saan napunta ang pondong ipinagkatiwala sa kanyang departamento at sa kanyang Office of the Vice President. Dahilan upang magrekomenda ang ating House of Representatives, no, na magsampa ng reklamong pandarambong o plunder sa appropriate government agency. Napaka-importante ho kasi na yung checks and balances ay laging maipairal sa ating gobyerno sapagkat dyan mo malalaman kung ang bawat departamento ng ating gobyerno ay ginagawa ng maayos ang kanilang mga function ng naaayon sa ating saligang batas. Okay, yung pangatlo dito, yung public accountability, no? Kinakailangan lahat ng opisyal ng gobyerno ay kailangang panagutin, no, ng ating taong bayan kung sakasakaling sila ay mapapatunayan na nagkaroon ng mga pagkakamali sa pag-perform ng kanilang mga official duties. Hindi kailangan na kapag ikaw ay nasa pwesto na hindi pwedeng hindi kasitahin ng ibang branches ng ating gobyerno. Kailangan managot ka. Kung ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, dapat bigyan ng pagkakataon ang taong bayan na maghanap ng hustisya, no, upang panagutan mo ang iyong mga kasalanan na nagawa sa ating taong bayan. Kasi yung paggastos ng pondo ng taong bayan nang walang kaukulang maayos na pagpapaliwanag kung saan mo dinala yan, ay it creates injustice to the people. So ang tao ay binibigyan ng pagkakataon na maghanap, no, ng hustisya upang panagutin ang mga public officials like the Vice President, and in this case, masampahan na reklamong pandarambong, no, sa appropriate government agency. So yan po yung mga dahilan kung bakit hindi siya immune from suit during her incumbency. So ulitin ko, there are 3 reasons. This is equality before the law, yung system of checks and balances, at yung public accountability. Dapat tandaan yan ang ating mga public officials, no? Hindi porket ikaw ay pinagkatiwala maglingkod sa ating bayan ay abusuhin mo na yung pagtitiwalang ibinigay sa iyo. Dapat ayusin natin. Hindi ka ipinwesto dyan upang magpayaman at magkalang o kumuha ng kayamanan ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yung ginagastos ninyo, kaya kayo ay may obligasyon na ipaliwanag sa kanila kung saan napupunta yung mga pondong ibinigay o ipinagkatiwala sa inyo ng House of Representatives na binigyan ng otorisasyon ng ating taong bayan na kayo ay
imbestigahan. Mga kabuano, malinaw po ang aral dito. Ang batas ay hindi dapat ginagamit kapag huli na. Dapat sinusunod ito sa tamang oras. Hindi ito sapin ng talino matapos ang problema. Ito po ay usapin ng pakikinig habang may panahon pa. Ang mga legal na mungkahay na pinaliwala noon, yan din ang sinusubukan ipatupad ngayon. Pero may kasamang iskandalo, gulo at pinsala na sana ay naiwasan po nating lahat. Kung nakinig lang sila noon, kung sinunod lang ang batas sa umpisa, tapos na sana ang isyong pinagkakaguluhan nating lahat ngayon.